So, ayan mga best. Sa pagkakataon na ito ay medyo okay na ang aking pet. Ayan ang aking mahal na puppy. Syempre, I know he loves me so much too. Ayan. So, dito ay medyo hindi na siya ganon kabalisa. Ayan. So, medyo kain-kain na siya. Ayan. At yung kanyang araw bola ay sira na. Ang kanyang toy. Kaya ayan. So, kanina pa niya yan pinagmamarakolyo. Humihingi na siya ng bago. Ayan. So, maybe anybody hint ang mga pinaglumaan ng toy nyo. At ayan nga, kumain nga lang siya ng konti at bumaba na naman siya at nagkaroon na naman siya ng leftover food. At ito nga yung kanyang treats, oh. Ayan. Ang kanyang Dentastics. Ayan. Panlinis na rin niya ng gums niya at the same time. Kahit pa nga tinututbrasan ko naman siya araw-araw. So, ayan guys. So, dyan ay bagong ligo na siya. Na-blower ko na siya dyan. So, nakikita nyo, super cute na cute siya, ha? At, ayan nga, at kinukudkud na naman niya yung kanyang mukha dyan sa rug. Kaya naman, ang rug ko ay kailangan laging malinis talaga. Every day, twice ko talaga yan na dapat paltan. Kasi minsan, hindi maiwasan, yung mga kasamahan ko dito sa bahay, natatapakan nila yung rug. Yes! Kahit lagi ka maglinis ng bahay dahil ang bahay namin ay nasa tabing kali, lagi rin pong magabok dahil ito po ay highway. So, yung gabok ng mga sasakyan, lahat na-absorb na ng bahay ko. Buti na lang may mga outside plant ako na kumaharang ng konti sa aking gabok. At dito nga, tuwan-tuwa ang aking puppy, oh. Ayan, tuwan-tuwa siya. Nagpapaharot siya dyan, guys. Ayan. So, tingnan mo naman niya mga puppy na yan. Pag nasa ganyan siya, na very active siya, tuwan-tuwa ako guys. Ayan, tuwan-tuwa ako. Dahil alam ko, very happy siya. Ayan. So, tingnan nyo naman. O, diba? Nahiga na siya ng parang palaka. O, so for cute niya pag ganyan siya. So, ayan guys. So, I know yung mga fur mom dyan, nakaka-relate sa nararamdaman ko. Once na yung kanilang mga alaga ay masaya, of course, masaya din sila. At pag yung medyo may nararamdaman ang mga alaga ay syempre, ay nakaka-bother naman talaga. Yes. So, dito nga ay, ayan, medyo gumanda na ang pakiramdam niya dyan. After how many days na pagpupuyat ko, ayan, nursing ko sa kanya. Alam nyo guys, ang mag-alaga ng puppy ay para nag-aalaga ka ng baby. Na pag nagkasakit, halos hindi ka matulog. Binabantayan mo, kasi baka pagising mo ay wala na silang hininga. So, ganun din po ang puppy, no? Pag po ito ay nagkakasakit, halos hindi ako natutulog. Yun bang tipong medyo mapapikit lang ang mata ko pag mulat ko, titingnan ko kaagad siya kung humihinga pa ba siya. Ayan. So, kaya mula sa pagkakasakit ay gumaling na siya. Praise the Lord. Hallelujah. So, napakaganda na ulit ng katawan niya. Ayan. Tingnan nyo naman, o, diba? Pero dito ay medyo mayroon na naman siyang UTI. Ayan. Ayan, at pinaltan ko na nga yung kanyang laruan dahil humingi na siya ng kapalit. So, dito ay medyo nagkaroon na naman siya ng UTI, guys. Hindi ko rin maintindihan kung bakit lagi siyang may UTI. Pabalik-balik yung UTI niya. Ayan. So, sabi ng vet niya, stop nang bigyan siya ng table food. Yes, I stopped for been long time. Pero hindi ko maintindihan kung bakit lagi pa rin siyang may UTI. Ayan. But at least nagpi-play na po siya diyan, no? So, compare kahapon, hindi talaga siya nagpi-play, napaka-sluggish niya. So, binigyan ko siya ng vitamins.
At yung vitamins nga niya ay medyo mahirap pa inumin kasi hindi talaga ito, sakitin siya pero napakahirap niya pa inumin ng gamot, guys. Especially this time na ayaw na rin niyang kumain ng atay. Dati pag binigyan ko siya ng atay ng manok, gusto niya atay ng baboy. Nako, makita pa lang niya. Gusto niya. But this time, lahat yata ng klase ng pagkain na ibigay ko na sa kanya. At isa lang ang gusto niya, guys, yung kanyang treats, which is my salt. So, pag nasa ganitong sitwasyon siya, guys, as much as possible, ang binibigay ko sa kanyang pagkain ay lahat unsalted. It is a total unsalted, yes. Pero, ano nga ba ang gagawin ko? Kung kayo ang napunta sa kalagayan, kung anong gagawin nyo? Hindi ko makain yung alaga nyo. Pero, ang food lang na gusto niya ay yung treats, which is my salt. Yun yung normal treats niya pag normal circulation siya. At nasa ganitong sitwasyon siya, which is ang kailangan niya lang na pagkain dapat ay unsalted food. Pero dahil yun lang ang gusto ng appetite niya, I have no choice but to give it to him. Yes, ayan. Tingnan nyo ang food niya. Ayan, mayroon siyang atay ng manok. Ayan. At yun pong ano niya na yan ay urinary is yung kanyang pagkain na yun, na dog food, no? Which is urinary is napakamahal. At ito rin yung vitamins niya, L-Cibit. Ayan, medyo maganda po ito. Medyo nabuhay ulit yung kanyang energy. Tiyaga lang po talaga. Sobrang struggle ko at hindi na rin nga ako makatulog. Wala na rin nga ako nagagawa dahil binabantayan ko po talaga siya. Kasi baka magsuka siya. Pag nagsuka siya, hinihilot ko yung kanyang dibdib at saka yung kanyang batok. Kasi nag-tsutsok siya. Gaganon siya, Pag nag-tsok siya kasi, so natatakot ako na magaganyan siya. Natatakot ako na biglang mag-paint na lang, no? So kaya pag binibigyan ko siya ng gamot at na ganun siya, so kagad mayroon akong kasunod na warm water na ginagamitan ko rin nga ng syringe. Ayan. So ito naman po ay yung para sa kanyang UTI. Ayan. Renacure. Ayan. Medyo pricey yan, guys. Pero okay naman siya. Price din nga yung kanyang Nova Polha. Ayan. So, hindi ko na lang napakita sa camera yung Nova Polha kasi kauubos lang po at naitapon ko na yung bottle niya. Nalagay ko na sa basurahan. So, ayan. So, itong Renacure ay ito kalahati pa. Yung kasing Nova Polha, nakadalawang ano na siya noon. Nakadalawang bote na siya. So, ayan. Pag nasa ganitong sitwasyon siya, guys, ganyan siya. Gusto lang niya nakatago and ayaw niya ng kinakamerahan. Pero sorry darling, ha. Film ka lang ni mami. Ano? Ayan. Para pakita natin yung update mo sa mga kaibigan, ha. Ayan. Sorry. Oh, sorry darling. Mami say sorry. Ayan. So nakatago lang po siya dyan under the chair. Ayan. At ang favorite spot niya nga pag siya ay nagtatago ay yung table namin, under the table at sa ilalim ng mga upuan. Ayan. So, tingnan nyo yung itsura niya. Parang naiirita na siya sa akin. Siguro kung nakakapagsalita lang siya. Siguro sabihin niya sa akin, ayoko ng video, mami. Video ka kasi ng video eh. Siguro gano'n ang sasabihin niya sa akin, guys. Ayan. So, ayan. At ako nga ay magpiprepare naman ngayon ng kanyang inumin. Ang inumin po niya ay nilagang sambong at paragis. Ayan. So, nagpakuha na naman nga ako ng sambong at paragis sa aking brother there. At sabi ko nga ay lalagain ko na naman at para mapainom ko na siya. Ayan, makakatulong din kasi yun magpa-stop ng UTI, which is i-unlock niya, i-unblock niya yung mga blockages sa gallbladder. At kung may namumuo na stone sa gallbladder, yun po ay matutulungang ma-dissolve ng sambong and paragis. Katulong na rin ng kanyang gamot na Renacure. So ayan, talagang sabi ko nga po earlier, no, pag nagkaroon kayo ng 4 baby,
dapat talaga matyaga kayo. Alam nyo, yung mga kapitbahay na doon sa medyo dulo-dulo namin, sabi nila, bakit ganyan mo kamahal yan? Bakit parang masahol pa sa baby, sa tunay na tao? Sabi ko, hindi nyo pa kasi nararanasang magkaroon ng aso. Kaya hindi nyo alam kung gaano ka-strong yung love na kailangan ng aso. At yung love din na kailangan natin na ibibigay din naman ng aso, no? I mean, kung care lang naman at alam nyo kasi ang aso, very compassionate, no? Pag yung mayroong kang parang struggle na nararamdaman, meron kang very emotional ka, andun sila para i-comfort ka, no? Hindi lang nga sila nakakapagsalita, pero yung presensya nila, nararamdaman mo talaga na they are there for you. Yes. Talagang nandyan sila. Alam nyo guys, ako nag-faint ako ilang beses na, 3 times na. Andyan lang siya, nasa tabi ko siya, and then kung pwede lang niyang buksan yung mga screen ng bahay ko, pinagdadadambahan niya yan at parang humihingi siya ng tulong sa labas. No? Lahat ng screen ko, from down to second floor, pinagtatatakbo niya yan. At humihingi siya ng tulong sa labas. So ito na nga, yung binoil ko na paragis. Ayan. So ang nasa ilalim po ng casserole ay sambong at yan nasa ibabaw naman na yan ay paragis. At ito na nga, nilagay ko na sa glass, pina-cool down ko na siya. Ipin-repair ko na rin yung syringe na gagamitin ko sa pagpapainom sa kanya. So like what I said earlier guys, no, it's not easy na painumin siya ng gamot. Pero ako, pagdating sa buhay, matao man niya, matyaga talaga ako guys. Yes, matyaga akong mag-alaga. Ayan, so kaya ganun ako ka-tyaga na alagaan ko itong si Oki ko, no? So ayan, alam nyo, itong aking Oki ay adopted ko to. Nung ako ay nasa Singapore pa, na-mention na sa akin ng anak ko na meron akong inadapt na aso. Kasi dying na ito, naawa naman ako. Ulan na at arawan siya doon. Every time na nagpupunta ako doon sa bahay ng may-ari, nakikita ko late na hindi pa kumakain, dinadalhan daw ng anak ko ng pagkain. So since medyo may distansya din yung bahay ng may-ari para dalhan ng anak ko ng pagkain at inumin, nalayuan na yung anak ko. So hiningi na lang niya. So since hindi naman naalagaan, hindi napapakain, so hiningi na lang niya. Dinalang lang niya dito sa bahay. Pero nung time na yun guys, kutuin siya at payat na payat. Dying na nga siya guys. So, para namang blessing in disguise, umuwi ako noon from Singapore kasi nga yung ate ko ay may sakit din, no? So, mula noon, naalagaan ko na siya. Ayan. Naalagaan ko na siya until now, napaganda ko siya.